Ito ang 2026 Budget Shoe of the Year. Bagong running shoes ng 361 degrees. Sa tagal ko nang tumatakbo at nagre-review ng sapatos, ngayon lang ako nakakita ng ganitong setup ng running shoes. At kung hindi ako nagkakamali, si 361 degrees pa lang ang nakakagawa ng ganitong style ng sapatos. Kung meron kayong alam sa ibang brand na running shoes na katulad ng setup ng sapatos na ito, pa-comment naman guys. So ito guys ang 361 degrees Flame Double. Sa Chinese, ang pangalan nito ay 361 degrees Feiran Dual Sin. So ano ba talaga ang meron sa sapatos na ito? Tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos ay nag-request ako ng pre-sample sa official authorized sellers ng 361 degrees na nakabase sa TikTok shop para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito, maging opinion ko ay based sa honest at real world experience ko. So pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos, unahin natin dito sa midsole niya. Ang nakalagay dito guys ay CQT Extreme. Isang premium midsole guys ng 361 degrees na ginagamit sa speed training at racing. Based sa ads, ito ay high performance elastomer na merong 45C para sa high energy return at rebound cushioning. Ito guys yung binabanggit ko sa inyo na ngayon lang ko nakakita ng ganitong setup ng running shoes. Meron siyang replaceable midsole system. Yes, natatanggal po yung upper midsole ng sapatos na ito. At madali lang din ito ibalik. Hindi ko to guys matawag na replaceable insole dahil sa kung ikukumpara ko ito sa ordinaryong insole ay napakalayo. Dahil sa kung ikukumpara ko guys yung kapal nito sa mga ordinaryong kapal ng insole ay mas makapal ito kumpara doon. Tapos yung material nito guys ay katulad ng lower midsole na high performance elastomer. At hindi lang yun guys, itong pan-training ay merong manipis na TPU plate dito sa gitna para sa support sa arch natin. So nakakadagdag ito sa stability na hindi natin nakikita sa isang insole. Ang pinagkaiba nitong dalawa guys, itong lower midsole, itong base na midsole at itong replaceable midsole ay meron itong 40C. So ibig sabihin, mas malambot ito kumpara dito sa base na midsole. Nga pala guys, yung footbed nitong replaceable midsole ay soft yung nararamdaman ko dito. Para siyang tela, tapos nakadikit na siya dito. Bukod pa sa meron siyang manipis na TPU plate dito sa gitna, maganda rin yung pagkahulma ng footbed niya guys. Dito sa may bandang arch ay mataas, dito sa part na to. Tapos dito sa may bandang heel ay pa-curve. Tapos dito sa may bandang part na to, dito sa gilid na to, pataas din. So nakakatulong guys yung design nito para may lock na maayos yung talampakan natin dito. Ito naman guys yung pang racing niya. So may nakalagay sa kanya ditong racing. Tapos ito guys, merong full length carbon plate na tumutulong sa proportion. Kapag pinagdidikit ko yung dalawa guys, itong pang training at pang racing ay paras lang sila ng kapal. Paras lang din sila ng design, yung hulma. Tapos paras lang din guys ang material nito. Parehas din ang lambot nito na merong 40C. Ang pinagkaiba nitong dalawa ay yung pang racing merong carbon plate at itong pang training ay merong manipis na TPU plate sa gitna. Nga pala guys, ang kapal ng midsole nito dito sa forefoot ay 33mm tapos dito naman sa heel ay 39mm. So meron siyang 6mm drop. Para protektahan naman guys ang kanyang outsole, ang nakalagay dito ay ang RPU rubber. So meron siya dito sa forefoot at dito sa may bandang heel part. Kung mapapansin nyo din guys, yung kanyang outsole dito sa may bandang forefoot ay medyo malapad. Hindi sobrang lapad guys, mas malapad pa dito yung outsole ng Flame 5 Mix. Pero yung lapad nito ay nakakatulong para mas malawak yung contact natin sa ground. Nakakatulong yung sa stability. Kapag tinitinan ko yung kanyang harapan guys ay hindi ganun ka-aggressive dahil sa yung kanyang pa-curve ay hindi ganun kataas. Hindi katulad ng Flame 5 na ang aggressive tingnan dahil sa mataas yung pa-curve nun. Ang material naman guys ng upper layer nito ay high intensity woven. Pansin na pansin sa kanya yung pagiging breathable dahil sa marami siyang maliliit na butas paikot para dito sisingaw yung init dito sa loob ng sapatos. Meron din itong TPU yarn para makatulong maging maayos yung structure ng upper layer. Yung tang nito guys ay manipis tapos wala siyang padding. Pag pinapakaramdaman ko yung material, soft yung nararamdaman ko dito. Yung color line naman ito guys ay katulad ng Flame series na yung padding niya nandito sa gitna. Hindi sobrang kapal, hindi rin naman siya sobrang nipis. Malambot yung nararamdaman ko dito. So nakakatulong ito para hindi basta-basta magkaroon ng irritation yung ating Achilles. Dito naman sa back guys ay merong manipis na overlay tapos matigas dito sa baba. Dito naman sa taas, malambot. So itong overlay na to guys ay nakakatulong para maging maayos yung structure dito sa heel part. Kaso nga lang guys, kapag pinipress ko ng ganito magkabila, ayan o, malambot. So kung ikaw ay nag-heel strike tapos pumapasok yung tapak mo, yung foot strike mo ng pagganito, paloob, so possible na maging unstable to sa inyo. Tips lang guys, mag-aral tayo ng tamang running form at foot strike para yung mga ganitong issue ay hindi nyo nagiging problema. Yung nakalagay dito guys na replaceable midsole ay ang pan-training. Tingnan natin kung ilan ang grams ito. 178 grams sa size 7. Ilagay naman natin guys yung pang-racing.
199 grams sa size 7. So ibig sabihin, itong pan-training ay mas magaan kumpara dito sa pang-racing. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo. So bago natin pag-usapan kung ano naging experience ko sa sapatos na ito, friendly reminder lang guys, kung ano man na naging experience ko sa sapatos na ito ay hindi 100% na yun din ang may experience niya dito. Napaka-subjective niyan dahil sa makakaiba tayo ng height, timbang, foot strike, cadence at running form. Itong swappable midsole guys na pan-training yung una kong sinubukang itakbo. Ang lambot ng nararamdaman ko dito. Ang daling i-press nitong midsole tapos yung lower midsole kahit na tumatakbo lang ako ng pace na 7 minutes per kilometer at mas mabagal bang pace, ramdam ko yung pagbaba ng midsole at ang ganda ng cushion. Hindi lang guys bumababa yung midsole nito na parang wala lang, parang flat lang. Mayroon ako nararamdaman na bouncy feeling dito. Hindi explosive pero nai-enjoy ko yung pagka-bouncy na binibigay nito sa mabagal na takbo. Actually guys, sinubukan kong itakbo ito na mabilis at ramdam ko pa rin yung pagiging bouncy ng midsole. Hindi lang yon, maayos pa rin yung cushion na nararamdaman ko dito. Na-handle niya yung impact kapag tumatapak ako sa ground kahit mabilis yung takbo ko. Yung 178 grams nito kasama itong swappable midsole na pan-training ay hanggang itakbo guys. Ang effortless ng bawat takbang ko dito. Talagang masasabi ko na napaka-versatile nitong pang-training na swappable midsole dahil sa pwede mong gamitin sa easy run, pwede mo magamit sa long run, pwede mo magamit sa LSD, at pwede mo magamit sa speed run. Yung pinagsamang malambot na cushion nito, bouncy, tapos hanggang itakbo ay napaka-superb. Ang sarap itakbo. Isa pa sa maganda dito guys ay beginner friendly ito. Kapag nakalagay itong pan-training na swappable midsole ay hindi ko nararamdaman na aggressive siya. Hindi rin papahirapan yung paa mo nito mag-strike pag humakpang ka dahil sa flexible ito. Itong pan-training guys, flexible. Tanggalin ko yung pang-racing na nakalagay dito. Tingnan natin kung flexible siya. Ayan guys, oh. Flexible. So dahil sa flexible siya, mas natural yung bawat takbang natin dito. Hindi guided. So ibig sabihin lang nito, itong sapatos na ito, nakakalungkot man sabihin, hindi pwede sa mayroong mga stability issue. Dahil sa malambot, flexible, baka maging unstable ito sa inyo. Nga pala guys, yung pagiging malambot nito kapag nakalagay itong pan-training na swappable midsole ay pwede kong itapat sa Anta Zone 2 90. Halos para sila ng pagiging malambot. Pero guys, hindi sila 100% na magkaparehas dahil sa magkaiba sila ng material ng midsole. Mas malambot din ito kumpara dun sa 361 degrees Furious Future 2 at dun sa 2.5. Mas malambot din ito sa 361 degrees Flame 5. Nga pala guys, nung nasa 10 kilometers ako, pinalitan ko itong pan-training na swappable midsole na pang-racing. Sa 10 kilometer na takbo ko dito, hindi ko nararamdaman yung ground. Ramdam ko pa rin yung maayos na cushion at pagiging bouncy nito. Kaya para sa akin, magagamit ko ito sa mas mahabang takbo. Ang laking tulong guys na maganda yung pagkagawa nila, pagkuhulma nila dito sa footbed dahil sa mataas dito sa may bandang arch. Ito guys, oh. Ramdam ko yung support nito sa arch ko. To be honest sa inyo guys, napapaisip ako dito sa TPU plate na manipis dito sa gitna. Baka mawala yung dikit nito dahil sa hindi na nga nakadikit dun sa lower midsole, tapos napapagpag siya ng paulit-ulit kapag tumatakbo tayo. Nakadikit pa rin naman na maayos. Pero syempre tingnan natin sa 100 kilometers kung ano na mangyayari dito sa manipis na TPU plate. Pangalawang concern ko dito guys, nung hindi ko pa ito natatakbo ay di ba hindi nakadikit itong swappable midsole dito sa lower midsole, dito sa pinakang base na midsole. Niisip ko, kapag nakaangat yung paa natin nasa ere, baka umangat din ito. At pagbagsak ng paa natin sa ground ay maging unstable. Pero guys,
hindi ko na-experience yon. Stable pa rin yung nararamdaman ko dito. Sa 1 to 2 kilometers ay ramdam ko talaga na hindi sila magkadikit dahil sa may tumutunog, may nagkikiskisan at parang dumudulas. Nung nasa 3 to 4 kilometers na ako, humina yung tumutunog at yung nagkikiskisan. Tapos hindi ko na nararamdaman na dumudulas ito. So ibig sabihin, nakahulma na itong swappable midsole sa lower midsole dahil sa paulit-ulit na pagkakbang. Nung nilagay ko naman itong pang racing, itong merong carbon plate na swappable midsole ay napansin ko kagad na mas malakas yung bouncy feeling na binibigay nito kumpara dito sa pang-training na swappable midsole. Pero guys, mas firm itong merong carbon plate kumpara dito sa walang carbon plate. So gaano katigas itong pang-racing, itong mayroong carbon plate? Guys, hindi sobrang tigas. Mas malambot ito kumpara sa Flame 5. Kapag nilagay ko itong swappable midsole na pang-racing na mayroong carbon plate dito sa sapatos, isa itong carbon plated shoes na mayroong malambot na midsole. Hindi naman sobrang lambot, meron ka pa rin mararamdaman sa kanya na tigas, pero comfortable. Ang nangyayari guys kapag nakalagay itong swappable midsole na pang-racing na mayroong carbon plate dito sa loob ng sapatos, kapag napapress ko siya, pakaramdam ko talaga na hindi bumaba ng gusto itong midsole at yung lower midsole. Parang hinaharangan guys nitong carbon plate, bumaba. At dahil ang design nitong carbon plate guys ay parang pala, mataas dito tapos pababa. Kapag natapakan mo ito, magbe-bend siya, parang papantay siya. Tapos pag release ng paa mo o pag angat ng paa mo, aangat din ito. Yun yung tinatawag na proportion na nakakatulong para mas mabilis mag-turn over yung paa natin kapag tumatakbo tayo na mabilis. Ang galing ano guys, sana na-gets nyo. Nga pala guys, napansin ko rin nung nakalagay itong pang racing ay parang mas makapal ang midsole kumpara kapag nakalagay itong pang training na swappable midsole. Dahil siguro dito sa carbon plate, talagang pinipigilan niyang bumaba ng gusto kapag tinatapakan yung midsole. So dahil ito ay pang racing at merong carbon plate, itinakbo ko ito ng mas mabilis pang takbo. Ang responsive na nararamdaman ko dito, ang bouncy niya guys, pwede talaga siya gamitin sa racing. At ang gana nararamdaman ko dito. Tungkol naman guys dito sa carbon plate niya, tingnan natin kung may basag ito. Dahil sa hindi nakadikit ito sa lower midsole, wala naman siyang basag guys. Tapos nakadikit pa rin siya ng maayos. Pero tingnan natin guys ang mangyayari dito pagkatapos kong itakbo ng 100 kilometers. Tungkol naman guys sa rubber outsole nito, kanina nung tumakbo ko basa ang kalsada, makapit dahil sa hindi ako nakakaramdam na dumudulas ito. At dahil sa makapit ito, isa din ito sa nagbibigay stability kapag tumatapak tayo sa ground. At naka 16 kilometers ako dito guys. Dito sa part na to, meron siyang konting gasgas. Dito sa part naman na to, meron siyang konting gasgas. Dito naman sa gitna ay halos wala siyang kagasgas-gasgas. Pero tingnan natin guys ang durability ng rubber outsole pagkatapos kong itakbo ng 100 kilometers. Sa upper layer naman ito, hindi ako nakaramdam ng umiinit yung paa ko dito habang tumatakbo ko na mabagal at mabilis. Hindi rin ako nagkaroon ng hotspot sa talampakan ko. Yung lacing system nito guys, maganda yung pagkalak nito sa paa ko dahil sa hindi ako nakaramdam na lumuluwag ito. Pag-usapan naman natin guys ang naging fitting nito sa paa ko. Dito sa toe box ay medyo maluwag yung nararamdaman ko. Dito sa gitna at dito sa heel ay tamang-tama lang yung nararamdaman ko. Hindi maluwag at hindi masikip. So para sa akin itong sapatos guys ay pwede sa malapad na paa, medyo malapad na paa, normal na lapad na paa. Pagdating naman sa sizing nito, 2 to size ito sa paa ko. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, yung kanyang upper layer ay maraming maliliit na butas. So madali siyang pasukan ng tubig. Tapos walang nakaharang sa kanya na manipis na tela. So possible na papasok dito yung buhangin. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, yung kanyang tang ay hindi gusseted. At ang pangatlong hindi ko nagustuhan dito dahil sa malambot yung midsole at flexible siya, talagang para sa akin hindi siya pwede sa merong mga stability issue. So worth it pang bilhin itong 361 degrees flame double o 361 degrees Feiran double sin. So para sa akin guys, napaka worth it nitong bilhin. At para sa akin, ito ang 2026 budget shoe of the year. Dahil sa napaka-versatile ng sapatos na ito, marami kang pwedeng pagkagamitan. Halimbawa, gusto mo mamasyal, gusto mo maglakad-lakad, mag-jogging, mag-easy run, ilagay mo lang yung pan-training. Pwede siya doon. At halimbawa naman na gusto mo mag-speed run o sumali sa racing na gusto mo na mayroong malakas na bouncy feeling, ilagay mo naman itong pang-racing. Pwede siya doon. Isa pa sa maganda dito para sa mga student athletes, hindi mo na kailangan magdala ng dalawang sapatos. Kung halimbawa gusto mo mag-warm up, ang ilagay mo dito yung pan-training. Tapos, kapag mag-speed run ka,
ang ilagay mo ay yung pang racing. Maganda rin ito sa nag-ultra, yung mayroong support, hindi mo na kailangan magdala ng ibang sapatos. Halimbawa, yung 1 km to 25 km ang gamitin mo yung pang training. Pagdating sa 25 km, ang ilipat mo yung pang racing, doon ka bumakbak. Pwede rin pag-break rin natin, halimbawa, sa 1 km hanggang 25 km, ang ilagay mo ay yung pang racing, doon ka bumakbak. Pagdating mo sa 25 km, ang ilagay mo dito yung pang training. Tamang easy pace ka o partial pace ka o recovery pace ka hanggang sa finish line. At kung gusto mo naman sa unang kilometro hanggang sa finish line ay bakbakan, syempre ang ilagay mo ay yung pang racing. Pero syempre, depende yan sa preference nyo at strategy nyo. Isa pa sa masasabi ko sa sapatos na ito guys, kapag nagamit nyo ito, dito nyo maintindihan o mararamdaman ang pinagkaibahan ng merong carbon plate na sapatos sa walang carbon plate na sapatos. Sa ngayon, ang presyo nito nakita ko sa TikTok shop ay nasa 6,000 plus. Tapos sa Shopee, nakita ko na nasa 7,000 plus. Possible na mas bumaba pa ito kapag nag-sale. So yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description na link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ingat po kayo at plan safe po.